O mo niya pagbisita dito sa United Nations, deliver sa speech mga kagalaan, medyo gitugnaw lang siguro ng presidente ito nagbaguhan sa klima nila. Kaya dito sa Amerika mahigala tugnaw ba, no? Mo na nga kuan na putawon, no? Medyo kuan iyang paminaw tingali, ha? Okay. Na mao ni mahigala sa BBM pero dili mga kagalaan sa ang Japanese human rights advocate nga didto pod mga higala. Human rights advocate ha, sa Japan. Maoy na nawagan mahigala nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga pabuhian sa International Criminal Court. Straight to the point. Kuyaw sa niya kini si Shunichi Fujiki, Research HR Advocate. Representative na siya sa International Career Support Association kun NGO. Gideliver iyang mensahe sa ika-61st session sa United Nations Human Rights Council. Human rights niya pero ang representative mahigalas Japan ingon nga angay matarong nga buhian si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gikan sa ICC. Straight to the point. Matod pa niya sa iyang mensahe. Atong paminawon iyang mensahe be. Gamay lang kayo. Atong paminawon ko names. Japanese niya mahigala pero gi-translate man in English na may translation. Bebe atong paminawon sa nga i-deliver dito mahigala sa United Nations. Nabali I audio now give the floor to the Kani. representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoligo Loa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. Okay, This pause. is a critical persecution. Okay, limang kana. Pag-deliver niya mahigala sa speech, ni ako dinhi, aron nga manawagan mahigala nga angay buhian si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Yawa ni kalakihay, taga Japan mga higala, ha? Human rights advocate. Kuyaw sa nang iya mahigalang mga statements ay. Pwede i-rewind ko no dong. Kana, sige. Bebe, sige, kana. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Pause. Lodoligo- Ni ako din aron nga akong i-denounce ang grave injustice. Dako nga injustisya. Magkana? Dako nga injustisya. Okay, sige, padayon dong. Lodoligo Loa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions. Pause. Dakong injustisya ngadto sa ni Rodrigo Roa Duterte, 80 anyos na, kanhi presidente sa Pilipinas, nga nakigbatok mahigala sa drugas pagprotehir sa iyang katawhan. Muna yung gisulti mga sukitig pabinaw, ato ipadayon names. Who bravely fought illegal drugs to protect millions. Nga maisugon, nga nakig-away, batok sa illegal nga drugas sa pagprotehir sa minilyon nga katawhan. Straight to the point. Iyaw ning tawhan na mahigala ha. Mga observers ni sa Japan ha. Nga ni ako kay akong i-denounce ang usa ka dakong injustisya nga gihimo ngadto sa kanhi presidente sa Pilipinas nga si Rodrigo Roa Duterte, 80 anyos na. Ha? Nga maisugon nga nakigbatok sa illegal nga drugas aron pag-protect sa minilyon. Straight to the point. Liman ka anak may gala. Kuan pa taga Japan pa nakasulti anak mga sukintig paminaw hinoon. Although ang mga tao may gala sa Pilipinas, kadto mga kagalaan mga dumadapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nakasulti sa sila anak. Pero kini mga kagalaan dito sa international kuan dito sa UN mga sukintig paminaw porbida lahi sa ning epekto ha. Uyaw sa niyang gi-deliver may gala nga speech. Sige atong paminaw tiwas dong. Millions has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a critical persecution and not justice. Okay, pause. So kanya gi dakop mga higala unya gi duna mga higala prolong pre-trial detention dito sa ICC. Matod pa niya mga higala. Kini usa ka political persecution o dili kini hustisya. Straight to the point. Matod pa may gala ni Shunichi Fujiki. Mao ni may gala ang
Japanese representative, human rights, ha? Human rights advocate, mga sukit di paminaw, kuyawa aning kalakiha, eh. Nilingig ka ining iyang iya mahigalang gideliver nga speech ito, ha? Ni ako aron mo denounce, mo kundinar, oy. Mo kundinar sa gibuhat mahigala sa presidente sa Pilipinas, kanhi presidente sa Pilipinas nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, 80 anyos na. Gidala mahigala sa dahig. Mao ni prolonged pretrial detention by the ICC in Dahig. Taas ko no nga pretrial nga pag dakop mga kagilaan, pag detiner sa ICC dito sa Dahig. Ato tiwas sa paminaw dong. A political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and... kasabot sa mahigala. Kini kasabot ang Japanese mahigala nga ang karon nga administrasyon pada sa mahigala ngadto sa gidakop siya, gipada sa Dahig nga why due process. Matud pa ini maong Japanese mahigala nga kwan, human rights advocate atong padayon ng pagpaminaw. him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has... Doon ay mga protesta dito sa Dahig o sa tibok kalibutan higala nagdemand alang sa interim release kay elderly naman is Duterte. Unya kining padayon nga detain mga higala, buwag sa ang pamilya, bisan pa man sa seryoso nga mga health issues. Straight to the point. Kuyawa ini kalakiha gitirahan may ini mahigalang current administration nga gidakop mga higala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga wa mga higala due process. Maisugon sa nitawhan nga ni deliver ang dito sa UN mga sukit ti paminaw at ipadayon na kasamang names. Protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. Pos. So kining kataas na sa pagkatanggong ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nakalapas na kini. Sa Rome Statute mahigala nga nagarantiya og humane treatment and speedy trial. May speedy trial ana nga perti manglangana ni mga sukit ti paminaw. No? Kini talagsaon niya nga mismo ang tagalaing nasod mahigala ni kundinar sa gibuhat mahigala nga gipada mga kiglans kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa Dahig. Ngilngig ni, di na pwede mahigalan ko na Japanese gyud ni mga sukit ti paminaw. Ang nakakita sa sakripisyo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga maisugon nga nakigbatok sa drugas aron pagprotehir sa katawhan. Milyon nga katawhan. Kani yang gisulti nga dili ni kuan nakalapas ni mismo sa Rome Statute nga naggarantiya og humane treatment og speedy trial. Ato ipadayon na kasamang names. Treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Pause. Kana nga Council may galagi iyang gi-urge, gipanawagan nga kinalanta mo demand og interim release. Kay asa man ang human rights nga mong gihatag ngadto sa gidetain. Hay may human rights nga gihatag elderly nas Duterte mahigala. Matod pa ining pag-deliver nga speech sa usa ka Japanese human rights advocate mahigala dito sa UN. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Kuyawa. Ato may galang awhag kining maong konsiho sa pagdemand og humanitarian review og interim release. Iparelease mahigala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kining iyang speech mga kaigalan at ipadayon na kasamang names.
humanitarian review, and the interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Oh, kuyawa eh. The majority sa Filipino voice may galadili nga niimo lang pahilumon. Ha? Kuya ni human rights advocate ha, pero kakita sa mahigala nga sa side ba mga kagalaan nga di mga kagala ay usa ka kanhi presidente nga nagsakripisyo aron mga kagalaan pag kumbati pagpakigbatok sa illegal nga drugas to protect millions. Kinigon iyang opining ngilngig kining opining. Tanawa ang opining nga dong ato paminawag balik dong. Kini sige kana. Sige, ato minawon. Give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoligo Loa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines. Pause. Okay. Ni ako karon mahigala aron pagkundinar. Ha? Ni ako aron pagkundinar ni ining grabe nga inhustisya. Mato pa niya. Ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, 80 anyos na, kani Presidente Pilipinas. Proceedong. Loa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions. Okay, pause. Magkano? Who bravely fought illegal drugs to protect millions. Straight to the point. Mana akong giingon nga kana na ang kini magud mahigala ang pag-fight sa illegal drugs. Ang uban mga higala ang ilang pagsabot nga kontra gina sa Duterte kay ngano do na kunoy mga nangamatay mo ni mauna. Kadto mahigala instruction ko Duterte sa mga pulis nga dakpon ang mga kinini ang gubon ang infrastructure sa drugs. Dakpon ni mga drug lords. I-rehab ni mahigalang mga tigamitan o drugas. In fact, daghan man gyud ang nadakpan. Mas daghan man ang nangadakpan. Moto nga gipresent ni Attorney Nicholas Kaufman nga dili man na patay-patay kay tan-aw nimo mas daghan man gyud mga nangadakpan o man na pamatya. Ipakita niya sa pay ba? Dako nga porsyento nangadakpan man na. Nya dunay mga na-rehab. Sa administration may galan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So kining Japanese human rights advocate nagtanaw niya. Why nagdiktaan kay Japanese man Nagtanaw mahigala nga sa sitwasyon, naka-appreciate sila sa gihimo mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Pagpakigbatok, maisugon nga pagpakigbatok sa illegal nga drugas to protect millions. Straight to the point. Who bravely fought illegal drugs to protect millions. Maisugon nga nakig-away, nakigbatok sa illegal nga drugas aron pagproteher sa minilyon nga katawhan. Na diha na magkalain ang pagsabot sa tao kay do na mahigalay miingon nga gyud di sa uyon sa gibuhat ni Duterte daghan may uyon. Ang ila mga higalang pasabot sa uban nga dili sila uyon, labi na mahigal to mga prosecutor sa dahig ang ilang arguments nga kadto kunong war on drugs ni Duterte, war against the poor. Example nga namatay atong war against the poor mao kadto si Mayor Parohinog ug si Mayor Espinosa. Mo na manawagan sila justice para ni Mayor Parohinog ug ni Mayor Espinosa. So ang mga taong Pilipinohon nga nakahibaw gyud sa aktual nakaila makapangyamid mga suking tigpaminaw anang maong argument. Kay mayon kag kontra mahigala batok sa mga kabos, ang mga nakarelate mga kagalaan, mo na kong ingon, magkalain ang opinion nato kay naamay nakarelate na iwa. Ang kadto mga kabos, ang masa nakarelate Ang kadto mahigalang sigig tagaw-taw, nga tuan nagpuyo sa mga high-end subdivision, wa to karelate, ang ila tagaw-taw lang. Sama ra na mahigala sa nakagubot dito sa Mindanao ato pag-arte sa Mauti Group. Deklarar mahigala dito og martial law sa Mindanao. Pag deklarar martial law sa Mindanao, ang katong mga taga Mindanao lipay. Pero ang taga Manila nga dili sila mo naka-experience mo nagsigig bagulbol nga nganong sigig martial law ngano man na. Sa mao ni mga higala kanang war against drugs para nila war against the poor. Ang example nga mga poor
si Parohinog, Mayor Parohinog og si Mayor Espinosa. Na mao nay problema diha. Kay kung war against the poor pa kini, why support si Duterte batok sa mga kabos? Anya ang support na aman sa mga kabos. Ako balikon tong survey result kagahapon. Kaya klaro anak mahigalang asa man tong table names. Na ba tong table na names? Ang support mahigala sa survey ni Sara Duterte na ang support na agyod sa mga sa katawhan nga C ug D. C ug D kaniyo. Mo ni ang survey result no, nya natoy table names. Katong table. So ang support naa sa C ug D. But even sa ABC naa sa dakong support gyapon. Medyo daog si BBM dito pero gamay ra biya. Tanaw ngarita sa class, sa class kanang trust rating. Na kumalikan na. Kini trust rating. Kay mo ni ang class mahigala. Tan-awon man nimo na ang class sa katawhan asa dapit ang support kinsa nga mga tawhanan ning support. Straight to the point. Tanawa. Across all classes dunay support si Sara. Across even sa mga professionals, even sa mga ABC. Even sa ABC. Sa mga upper class na support Sara. Although daog si Bongbong sa upper class, daog si Sara sa masa. Sa to pa, ang mga ordinaryong tao, ang masang Pilipino na ang nakasuporta ni Sara, dako na bagid, overwhelming na bagid. Nya sa ABC class, doon na po support si Sara, kay 31 man niya. Ang kang BBM 36. So, dili kay dakog biya. Pero pag-abot sa masa, mga higala, pag-abot sa class D, si BBM 38 ra, 36, datawa. No? Kana 36. Ang kang Sara, 56. Sa E na gyud, nga to sa E. Katong katawhan gyud mahigala nga masa na gyud. 24 ang kang BBM. Ang kang Sara, 78. Kadakuan ang kuana. So, kadtong pakigbatok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, sakto ning Japanese nga human rights advocate nga si Shunichi Fujiki nga si Duterte maisugon nga nakigbatok sa illegal nga drugas to protect millions. To protect millions. O katong wa makarelate, katong yun mga naa nagpuyo siguro sila sa mga ivory towers. Pero katong ba nakarelate ko to pero namatyan sila ba? Na mga adik nga sakop sa pamilya namatay pod. Ato po sa subtown kay siyempre suko ito sila. No? Ato lang itong subtown sa sila. Muna ko gingon, lain-lain magun ang atong experience panahon mahigala sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kaya kung imong experience, maayo, malinaon ka, nindot, na itong panahon na, mudapig kag yung Duterte. Kadto po naka-experience namatyan, isa pag adik-adik nang namatay, sikitan mo sila. No? Muna mo supak yun sila. So, muna kalahi yun. Dili sa ingon nga, kanana ang unsa, di man mo pugos. Muna mismo sa mga pare, si Father Flavio Villanueva, lahi man ang iya, kay lahi man ang iya experience po, para niya kanang drugs, okay naman na, kay naman ko mga kabos nga, mabawon man po kuno na lagi indekin. May na lang makaahon sa kahirapan. Mao po iya, mo na magkalahi, God, Father, pare iya po, Father Shano Ubod, lahi man po iyang baruganan, kay, mas kabi man sa experience, Father Shano, mahigala nga, siya maoy, nahibaw sa mahigala siya maogoy na-assign anang presuhan mahigalan tigmisa kaniadto. Kasabot siya nakikistorya sa mga kriminal, nakita sa aktual mahigala nga mga panghitabo man na magkalain ta. Mismo gani si Father Flavio Villanueva katong iyang gipamahayag mahigala. Lahi man tag baruganan gyud. Mo na nga with due respect niya pare ra ba siya? With due respect mahigalang Father Shano og pilion ka sa magkasa baruganan ni Father Shano og ni Father Flavio Villanueva parehas sa pare. Moingon tang ngarit ang Father Shano kay lahi man ang iyang baruganan makigalaan nakakita man siya. Lahi pod iya nakitaan. Kini si Father Flavio. Asa man tong video ni Father Flavio nga ingon siya do nga okay man na kay kanagong kuan ko no makahon sa kahirapan. Ati mo na sumo na iyang baruganan, sumo na magkalahi kitag baruganan. Kay okay ra man para niya. Og kadto mahigala mga dumadapig na okay sila ana. Mandiha na ta nagkakuan. Okay ra pareha ba ni
PNP Chief Marbil ingon sa dili man kinahanglan okay man ang drugs kay na mga puy uban nga kana na ang kinahanglan bag mag-overtime. Di man kuno put pasabot kuno tanan nga mo gamit og drugs addict kay naman po kuno iban nga mag-overtime po kuno. Ya katong mo uyon na naara ninyo. Nadaghan po di mo uyon. Mo nang diha mahigala kining human rights advocate sa Japan tingkuyawan iyang speech nga buhian oy. Human rights advocate pero nakita niya nga si Duterte maisugon nga nakigbatok sa illegal nga drugas. Ang iyang pagpakigbatok sa illegal nga drugas ang katuyuan di ay mao nga ang pag-save sa minilyon nga katawhan. Straight to the point. Minilyon nga katawhan, no? Who bravely fought illegal drugs to protect millions. Kuyawa ini pagka kuana oy. Pagka istoryaha mga kagalaan, no? Nya karon, kinini ang tan-aw nimo mahigala ang survey result sa Pulse Asia. Ang masa kumingon pa manghigala nga si Duterte supakit yang kontra sa mga pobre. Kay ang war on drugs, war against the poor. Ato ng sabton og maayo ha. Kung atong sabton may scientific ba lang. Sa to pa kining mga sa survey unta dili si Duterte mudaog kini Sara. Dili sa mudaog unta sa kinini ang kuan. Masa. Kay kontra maka ang masa. Straight to the point. Kontra maka ang masa. Ato ba scientific lang ta ba? Kada bang klaro-klaro ba ang analysis? Di ba kana bitaw drawing lang analysis nga lutaw bitaw ang analysis? Kini nato klaro gini, na ebidensya. Unsa may ebidensya nato? Kining survey result sa Pulse Asia nga sa class D ug E, sa so, pa kato mga middle class ug kato mismong masa gyud. Grabe man ang support ni Sara Duterte. So ikaw imong yung pasanginan sa Duterte nga batok siya sa mga kabos, makapangutana gyud ka tingali kana ikaw ra usaba. Di kaning katarungan na nga ikaw ra ni tuo nya wa gyud tuo ng mga tao sa palibot. Even sa mga professionals, even sa ABC, daghan di ay gihapon sa ABC ang support sa mga Duterte. Kay 31 gud kang Sara nakuha. Ato gun kuandong i-zoom in na gudong. Kano? Daog tuod sa BBM kay 36 ang iya. Basit pag nag-ipon na ganit na sa pink day. Ipon na sa pink kay katong mga pink god. So paksa Duterte gyud. So bahala na kinsa ilang kuanan katong uban. Pero katong uban sa mahigala, do naman koy mga naistorya nga pink. Ingon po sila mahigala nga si Line como dagan o niya magpaisas kamot ni Marcos na dili na lang pud mi. Kay do na magi mga kontra gid Marcos sa gyud. Okay no, tanawa. Usa mo nitong pag-analyze nimo na. So kung si Duterte batok sa mga pobre, ngano nga kining mga pobre, ngano nga ang masa, grabe man ang support di lubong man mahigala. Yatak-yatakan man sa Marcos. Ano tanawa 78 ang kang Sara sa class A. 24 ang kang BBM. Straight to the point. Kung saan man nimo pag-analisar na. Sa class D, 56 ang kang Sara, 36 ang kang BBM. Straight to the point. Di po kakaingon nga sa mga professionals, nga rin sa mga upper class, nga Duterte or Pink yun sila. Kaya naman, 31 may kang Sara o pila may biya ra, 5 ray biya. Malagmit, nag-ipo na ni, kini nga survey, nag-ipo na ang Pink aniday, og ang kang BBM mga higala nga grupo. Bisan pa mag nag-ipon sila, within the professionals, within the class A, wala nila malubong si Sara. So muna nga, kung makabantay mo, inig-istorya ninyo din ha, kabantay mo sa mga tao sa palibot, adto kag restaurants, adto kag mga coffee shop, kabantay ka nga ng mga tauhan na nga, o pagkutanon mo, Duterte, ang mga tao. O nya ikaw karon nga naglutaw imong utok, nga wa ka katugpa pa siguro, mo hunahuna gyud kang war against the poor gyud to. Ngano magigag lutaw? Lutaw wala ang analysis, wala mo haom sa data. Kinato klaro ha, ang atong analysis. Survey ni sa Pulse Asia. Ang atong analysis nga realistic kayo. Nga sa class D ug E, mo ni ang mga masa. Ang support ni Sara Duterte dako kayo compared to support ni BBM. Mo ni klaro-klaro nga analysis. Sa class D 56 kang Sara,
36 ra kang BBM. Sa Class E, katulad yung masa na yun mga kagilaan, katong ordinaryong mga tao yun, 78 ang kang sala, 24 ang kang BBM. Sama ni mo na pag-ingon nga imong pasingin lang mahigala nga war against the poor gitong war against drugs. Kini mga Duterte kuani kontra sa mga pobre. Sa kontra sa mga pobre nga naa may data. Unya, gawas anang data nga result mahigala sa para sa isa survey, ini adto nimo sa masa gyud. Kana mo adto gyud kas masa. Adto bisa ka mo suroy ka mga restaurant, suroy ka mga putan maingon na Duterte mi sir. So kini nga atong analysis ni mahigala nga base sa data tumpak gyud. Nga realistic nga pag-analyze dili kay mo analyze kana mura ka nagkalakiha og kaklaro ana may galang daghang support sa masa niya imo gyud ipugos nga wa gyud trolls na sila. Ya kato midterm election naklaro man to may gala nga mga gisuportaran mahigala to midterm election. Bisa pa man sa kwartang daghan mahigala sa administration daghan man nilusot sa mga Duterte supported yung mga senator rebels at that time. So, kaning analyze ba kay mo na mga tao, kuan gyud lang nga arita maminaw sa HPB kay di analysis diri nga klang klaro ba. Kada bang angkor ba nga wa bitaw naglutaw? Biso ba kay mag-analyze ka na support sa masa na Unya imong analysis mingon jud ka nga wa kontra gyud sa masa. Nang sa kontra na. Kaklaro ana ko ana. Mo na may gala diles DWHP prebuyag lang. Ngari mo magkita ba nga ato analyson nga kanang ang angkor din na analyze unya kamong naminaw kanang klaro gyud. Nga kamong naminaw diha gi consider gyud ako gimong gi consider nga kamo mismo nag-analyze pud mo. Kamausan mo. Pulos mga bright mo. Nanaa din ha. Kaya ito mga listeners mga bright ni. Kadaot tining uban gyud kay sila pagtuo sila ni bright. Di, sa mamahitabo, inig-analyze ni mo, lutaw. Mura ka guway tugpa. Kanang moingon ang war against drugs, war against the poor. Kaunsa man ang klasiyas analysis, wa makatugpa. Onya mo example pag yun mahigalang luuya, kadto sa Mayor Parohinog, sa si Mayor Espinosa. Ang mga tao kasabot gyud taon. Hesus Ginoo ko. Na ang katawhan mo ningon sa Japanese human rights advocate, balikan ko to dong. Mo kani igo gani iya. Ingon sa nga si Duterte, kanyo? Rodrigo Rua Duterte, 80 years old, who bravely fought illegal drugs to protect millions. Sa Bisaya pa, maisugon nga nakigbatok sa illegal nga drugas aron pagproteher sa minilyon nga katawhan. Straight to the point. Amo na klaro ang analysis. Musupak yung kaana, mo sa hospital ta pero mura nag klasiyas analysis mo nagwa na itugpang klase sa pag-analysis. Not just